sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nawaisan na naman sila ng mga Duterte habang sila po ay libang na libang, no? Dito po sa usapin ng dapat na ba o minamadali. Kung mapapansin po nyo, ako nagtataka ako no? Bakit tahimik lang si BP Sara? Bakit hindi dehin bokeh sila sa ano? Nakita ko na po yan eh. Sabi ko, teka muna, putya ang dami ng impeachment ah. Ang alam ko, naalala ko yan nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Bisit na bisit yung mga gustong mag-file ng impeachment kasi may nauna sa kanila. No? Tapos mahina yung pinail na na technical sila. So sabi ko, bakit parang tahimik tong si Tatay Digong dito sa impeachment, yung kampo ng mga Duterte. Yan po yung sinasabi natin, lahat nag-iingay yung mga kalaban natin, no? Na kala mo panalo na sila. Samantalang pirma pa lang po yung nakuha nila, no? Lahat po lantad na lantad yung mga pati po yung panay po patawag nila ng press con. Samantalang si BP Sara very minimal, di ba? Nagpa-press con si BP Sara, halos walang sinabi. Naalala niyo yung press con ni BP Sara? Halos wala siyang sinabi na sagot, no? Yan yung mga magagandang laban, yung nabibigla na lang ang lahat. Pag-usapan din po natin, ito po, nakakatuwa po tong latest na survey ng Archlight. Alam nyo tong Archlight, hindi nyo po masasabi na pro Duterte to eh. Tignan nyo po, FB nila, yung Archlight po, yung mga pinupost nila, pro Marcos eh. Takantaka ka, no? Ang dami po nung mga latest post nila tungkol po sa mga kandidato ni Marcos. Nagtataka ako bakit yung resulta ng kanila. So, ibig sabihin, hindi po product, never heard ko po tong Archlight na to. No? Ang resulta po, lahat ng siyam na senatoriables natin, pasok lahat. Alam mo, ito mas makatotohanan po to eh. Ito pong survey ng Archlight. Hindi ko po sinasabi na itong Archlight. Hindi ko nga alam yan. Hindi ko nga kilala eh. Tinignan ko po yung Facebook nila. Bakit? Kayo lang ba may karapatan na mag-survey? Lahat ngayon may karapatan mag-survey, di ba? Anong magagawa nyo? Ang dami po eh. 100,000 yung sinurvey ng mga to. Ibig sabihin, mas kapani-paniwala to kaysa itong mga survey na 1,200. Ito pong Archlight, 100,000. Ha? Ilan ba talaga yung nila? 260,000 pala, 261,000. Yung kanilang yung bumoto sa kanilang survey. Mas makatotohanan to. Tapos tong Archlight, hindi po to pro Duterte. Panay Marcos nga yung mga nakapost sa kanila eh. Kaya sabi ko kung survey lang po, pasok lahat to. Yung siyam, nakakatawa. Tapos sasabihin nyo, in fairness po si Marcos, ayan, pinagmamalaki na naman yung survey. Kawawa naman. Survey po to ng, ano ba survey to? Okta na naman, Okta Research. Thank you very much po kay Apopotsky na nagbigay sa atin ng Hong Kong $5. Pasensya na kayo yung kaninang live broadcast natin. Talagang hindi ko po talaga kayang makinig. Sinubukan natin makinig kay Chis Escudero tapos magre-react. Sabi ko, hindi. Una, maraming technical. Ang dami.
Hindi talaga pinakita ko lang po sa inyo na hindi po simple yung mga setup nila. Hindi na natin kaya yung mga setup nila. Okay, yan po mga pag-usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, mawalang galang na po sa mga congressman at kay General Torre, no? Sa mga congressman at kay General Torre na na nangunguna po sa gustong paimbestigahan o sampahan ng kaso itong si Tatay Digong. Sinabi na po ng NBI na kung meron pong may dapat magreklamo, yun po yung mga senador. Nagsalita na po yung mga senador at halos lahat po ng senador ay sinabi nila na nagbibiro lang si Tatay Digong. So, kaya po hindi po namamatay tong issue na to kasi nga po ginawa ng issue. Wala nang ma-issue sa mga Duterte. Ito na lang po yung issue nila, no? Na si Tatay Digong ay balak silang ipapatay. Sabi ko nga, kung yung mga concern nga ng mga senador mula po sa Senate President, alam nila nagbibiro lang, Jinggoy Estrada, Ramon Revilla, ito po mga hindi po to mga kakampi. Si Kiko Pangilinan. Siguro ini-interview nila dahil alam nila nakalaban ni Digong. Akala nila, no, magsasalita ng laban kay Digong. Pati nga po, nagtaka nga po ako. Pati nga po si Reysa Hontiveros. Akala ko nga automatic na ikokondena niya o kung ano pa man. Sabi po ni Reysa Hontiveros, ang daming issue eh. Ang issue dapat, ang tunay na issue po ay yung kahirapan, di ba? Tama po yun. Alam niyo naman tong gobyerno na to, wala po talagang ma-issue na. Lahat na, binintang na nila kay Tatay Digong, very popular pa rin. Speaking po, sa wala pong maipagmalaki. Ito lang po ang tanging administrasyon na ang kayang ipagmalaki. Dalawa lang, yung mga datos nila na hindi natin alam kung paano nila napapalabas na mabuti. No? Halimbawa po, pinakamataas na non-tax collection. Record-breaking daw, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kinita, non-tax. Kung susuriin mo po, kaya po malaki ang kinita sa hindi buwis dahil sa dami po ng binenta ngayon taon. At saka sa mga dami na nakulimbat, wag nakulimbat, sa dami ng nakuha nila mula sa iba't iba. Ngayon pong taon na to, pinaka-record breaking po. Tayo po ang may pinakamaraming binentang ginto. Alam nyo po ba? Sinasabi nila kumita tayo. Hindi na po. Mas mataas na po ang presyo ng ginto ngayon. Ibig sabihin, kung yung bibilin po natin yung ginto na binenta natin, lugi na po tayo. Mas mataas na po yung presyo ng ginto ngayon kaysa yung binenta natin ilang buwan lang yung nakakalipas. So hindi po tayo taliwas po sa sinasabi po, no? Yan po kaya nilang i-manipulate. Okay. Ibig pong sabihin, kung bibili ka ng ginto ngayon, lugi ka na. Tumaas na po yung presyo ng ginto kaysa nung binenta natin. So kung tutuusin, lugi tayo, hindi po tayo kumita. Ano pa po yung pinagmamalaki nila? Hindi lang nila sinasabi. Pero record-breaking daw po ang non-tax revenue ng ating pamahalaan. Pero sa actual po yan po yung mga binentang ginto, yan po yung pumasok na pera mula po sa PhilHealth,
Yan po yung pumasok na 117 billion mula sa PDIC na wala na pong nakakaalam kahit ano, kahit sino. Yan po yung mga pinagbentahan po ng NAIA, etc. etc. Ang galing po nila mag-manipulate. Bumababa yung bilang ng mga mahihirap dahil pinalitan nila yung definisyon ng kahirapan. Mayaman ka na kung nakakakain ka ng magkano na nga yun? 64 pesos sa loob ng isang araw. Yan po yun. Okay. At ang wala pong kamatayan na pagmamalaki nila sa survey. Pero tignan nyo po yung pinagmamalaking survey. Kanila na to, Octa Arts Octa Arts Dancers Survey, kanila na yan Ilan po ba si BBM dyan, yung mga pinagmamalaki nila? Ilan po ba sila? Ito po ang katotohanan ng survey niyan Tignan nyo at ikumpara natin nung panahon ni Duterte. Okay, ayon po sa survey na to, kasi sabi po rito, si BBM daw po o yung mga maka-BBM ay mayroong 36%. 36% lang ang pro-BBM. Tuwan-tuwa pa kayo. Survey na yan hindi na po kumbaga, wala pong presidente na nagmalaki na survey. Si Tatay Digong, alam niyo po ba yung mga survey ni Tatay Digong? 80%, 85%, 89%, ganun po katataas. Ito po wala pa sa kalahati ang may gusto sa kanya. 36% lang pinagmalaki pa. Dahil mas mataas daw sa pro Duterte. And siyempre, ikaw ang nasa administrasyon. Nung Duterte ang nasa administrasyon, 89% ang ganun po yung kataas kumpara sa iyo na 36%. Napakalayo nyo. Wala pong ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po niyan, kung survey lang ang kaya nyong ipagmalaki, wala talaga kayong ipagmalaki. Wala talaga maipagmalaki. Kaya po, pilit na pilit po, no? Yung pagpapatawa ni Tatay Digong na ipapapatay niya yung 15 senador. Ilang araw na nilang topic. Kailan pa ba sinabi ni Tatay Digong yan? Ilang araw na po nakalipas. Yun pa rin ang topic ninyo. Pag mga ganito pong eleksyon, mabilisan po rito. Laos na kagad. Kanina nga, may nagsabi sa akin, luma na yung balita mo ba dong? Napanood na nila kanina pa yan. Ganun kabilis ang usapan. Bimbo Hernandez, thank you very much sa $9.99. Okay, punta na po tayo rito sa Archlight. Wala akong pakialam kahit sabihin ninyo na hindi naman kilala yung Archlight. Yung Octa Arts ba, kailan ba naging survey company yan? Dating mga dancer lang yan. Naging survey company na. Bakit pag ang Octa Arts ang inyong wala kaming problema? Di kami rin, ipagmalaki rin namin tong pabor sa amin. Archlight, ito po ang resulta. Number 1 po, si Bongo. Number 2, Ronald De La Rosa. Number 3, Richard Mata. Si Richard Mata, number 3. Ano magagawa natin yan? Malaman, nakabase to sa... Ewan ko kung bakit number 3 to si Richard Mata. Baka sikat masyado yan sa Visayas at Mindanao. Number 4, 38, Rodante Marcoleta.
Number 5, Apollo Kibuloy. Number 6 po, aba, pasok din si Jimmy Bondok. Pampito po si Vic Rodriguez. Pangwalo si Lambino. Pangsyam si Hinlo. At pansampu po si Philip Salvador. Bahay ko po to sa Bulacan. Pang-11 at 12 si Willie Revillame at saka si Bam Aquino. Kawawa naman po, naiwan na po kayo sa mga survey. Anong fake news? Sabihin nyo nga sa Archlight na fake news sila. Paano naging fake news yan? Survey din yan. Bakit kayo lang ba marunong mag-survey? Ito pong Archlight na to, hindi to puro Duterte. Alam nyo po, hindi po porket hindi pabor sa inyo, fake news niya. Baka mademanda kayo na Archlight pag sinabi nyong fake news sila. Hindi po fake news ang survey. Survey yan eh. Oh. Wala kayong pakialam sa survey nila. Anong gusto nyo? Yung pabor lang sa inyo? Di balita rin namin yung mapabor sa amin. Pasok lahat. Ang kandidato natin sa top 12. Putyan, dami-dami nila. Pwede nyo ba sabihin fake news yan? Di tinanggal na yan. Wala tayong magagawa. Hindi lang kayo sanay. Di ba? Hindi lang kayo sanay na makarinig ng ibang vlog, ibang survey. Di kami magbabalita ng mga survey na pabor sa amin. Ano kayo? Siniswerte? Thank you very much kay Bimbo sa $9.99 na pangkape. Iyan. Okay, punta na po tayo rito. Alam nyo po, talagang talagang eto na po yung diskarte ng mga Duterte, no? Makikita po na ba, nariyan si PL tsaka si Caitlyn, Nariyan na po. Alam nyo po, pag mga survey, sasabihin nyo lang po kung sino nagpa-survey. Yung Kalye survey, sino magsasabi na fake news yan? Naka-live yung mga tao, nagka-Kalye survey. Pwede nyo ba sabihin na fake news yan? Kung ayaw nyong paniwalaan yung survey ng mga nananalo yung Duterte, bakit naman nyo pipilitin na maniwala rin kami sa inyo? Kayo nga, pag nagpa-survey, panalo lahat ng ibig nyo sabihin, si Manny Pacquiao tatalunin si Rodante Marcoleta. Sa tingin nyo, mananalo si Bong Revilla kaya sa tunay na kay Pastor Kibuloy, kay Bato at kay Bongo at kay Vic Rodriguez. Ganun lang din po yun. Hindi porket hindi pumasok yung mga bata nyo, fake news. Yan po ang hindi fake news. Yan po yung sinasabi natin. Anong fake news? Survey yan eh. Survey ng OctoArts. Panalo lahat sila. Survey naman ng, di ko kilala yung na yan, Archlight na yan. Hanapin nyo po sa Facebook. Tignan nyo yung mga post nila kung pro Duterte sila. Pro Marcos nga yan eh. Kanya-kanya survey yan. Bahala na yung tao maniwala. Buti nga may nagsasurvey na ganyan. Okay. Punta na po tayo rito sa kay BP Sara, no? Nagulantang po sila eh. Ang pinag-uusapan po, pinagmamadali pa eh. Yung pong pagmamadali, gusto nilang puwersahin si Senate President na manawagan ng special, na special na siguro hinihintay lang ng kampo ni yan. Hinihintay lang ng kampo ng mga Duterte yan na magpatawag sila ng special session. Alam nyo po, akala nila katakot-takot na press conference,
tuwan-tuwa sila, katakot-takot na mga paliwanag. Una, nagpapaliwanag sila sa constituents nila. Bakit nila inimpeach si BP Sara? Mahal ng mga tao si BP Sara, lalo na dyan sa Visayas at Mindanao. Kaya nagpapaliwanag yung mga congressman. Anong paliwanag nila? Pang-uuto. Baka hindi sila magka-budget. Anong kinalaman? Tatanggalin nyo yung vice president na binoto ng tao dahil lang sa budget? Oh. Ang dami, di ba? Paliwanag kung bakit ma-impeach. Umangal pa sila dahil si BP Sara daw ay hindi nagpaliwanag. Inimpeach nyo na nga. Gusto nyo magpaliwanag pa uli. Oh, tinago yung baraha. Ngayon, nung eto na yung right time, habang kayo'y nagkakagulo na gusto nyo madaliin si Escudero, bigla kayong binanatan na pinadidismiss. Legit na legit po yun. Yun po ay nakalagay sa konstitusyon. Isang impeachment lamang ang dapat ine-entertain. Isang impeachment, lahat po nakakaalam, pang ilang impeachment complaint yan. Ika-4 na impeachment complaint. O ano nangyari dun sa una? Hindi pinansin. Hindi po pwede yun. Hindi pinansin. Di ba? Ang bagal ng utak ni Badong. Ang bagal magsalita mo. Akala nila panalong-panalo na sila, pinagmamadali. Dapat madaliin, dapat ganun. Dapat ngayon na. Nakalagay sa konstitusyon na forthright. May nalalaman pa kayong forthright, ha? Ang linaw nun, forthright. Di ba? Oh, hindi nyo pala alam yung ibig sabihin ng forthright. Ika-4 na kanan. Hindi ibig sabihin na madaliin. Ang bagal ng utak ni Bado. Walang kakwenta-kwenta. Hindi po, ang nakakatuwa kasi dyan, wala po nag-expect. Forthwith pala. Tignan nyo, forthwith pala, hindi pala forthright. Forthwith, ika-4 na palapag. Balik po tayo, ha? Dito ako natutuwa eh. Hindi nila ine-expect na may bala pala yung mga Duterte. Mali po kasi talaga yun eh. Natatandaan ko niyan, sinampahan ng impeachment si si GMA, ayaw kay GMA ng mga tao noon eh. Kasi alam na lahat yung Hello Garci. Natatandaan niyo yung Hello Garci. So, gusto nila sampahan na impeachment. Nauna si Lozano. Sumulangit nawa. Nauna si Lozano. Ano yun eh? Kung hindi ako nagkakamali, loyalista yun eh. Wala silang magawa ngayon kasi nakalagay po sa Constitution na pag may file na, nag-file na po ng impeachment, kinakailangan aksyonan agad yan ng House of Representatives. Hindi po umaangal yung mga Duterte. Nagtataka ako, bakit ganun? Bakit hinahayaan lang nila? Yun pala yun. Di ba? Nawaisan kayong lahat. Akala nyo okay lang, no? Akala nyo siguro walang utak yung mga Duterte, no? Nakalagay po sa Constitution, isa lang ang pwedeng i-entertain.
Eh, ni-receive nyo yan eh. Ang unang kaya kayo, mate-technical kayo, yung umaangal, sabi, akala ko ba, sabi ni BP Sara, mas masarap pa, mas masakit pa ang iwan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Bakit ngayon hinaharang niya impeachment? O, di ba? Yun eh. Yung parang salamang ka yan eh. Habang busy kayo na madaliin si Escudero, habang si Escudero naman ay nagmamatulain, gumagawa na ng hakbang yung mga Duterte, no? Pinag-iisipan na lang technicalin kayo. Hindi nyo na porsi yun. Maliwanag yun pag may nagpasa ng impeachment, counted na yun. Kaya nga nakarating kayo sa ika-4 na impeachment complaint eh. Paano kayo magkakaroon ng impeachment complaint? Paano kayo makakarating ng 4th impeachment complaint kung walang nauna? Ngayon, kung may una na nag-file, bakit hindi ninyo inaksyonan? O, yun po yun. Ganun po kahusay, ganun po kauutak yung mga abogado ni BP Sara. Tanong nyo po kung sino yung abogado na nakapirma sa reklamo, sa petition for certiorari ni BP Sara. Alam nyo po ba yung ibig sabihin ng petition for certiorari? Pinetition po nila yung Supreme Court para sabihin ng Supreme Court na illegal yung ika-4 na impeachment. Badong, pag ba illegal yung ika-4 na impeachment, pwede silang bumalik sa unang impeachment? Malamang hindi na. Kasi may ginawa na silang illegal eh. Di ba? Next year na uli. Hindi nila nakuha yung diskarte. Dakdakan sila ng dakdakan. Akala nila madadaan nila sa dakdak yung ma-impeach magkakaroon sila ng ma-impluwensya nila yung mga senador na tumatakbo pa lang ngayon ang kalahati. Akala nila ma-impluwensya nila sa kadadakdak nila. Ayun. Hindi pinansin, hindi inaksyonan yung impeachment complaint number 1. Kaya kayo, kinwestiyon kayo ngayon sa Korte Suprema. Tama ba yun? Hindi po tama yun. Ayon sa mga abogado na yan. Itanong nyo po kung sino yung abogado na nakapirma sa complaint ni BP Sara. Sa kabila, si Attorney Torion, di ba? Yun ang nangunguna. At saka yung mga iba pa. Alam ko, pati yung mga banateros kasama sa pumirma eh. Pero sa mismong complaint ni BP Sara, itanong nyo po kung sino yung abogado niya. Ayaw nyong malaman? Hindi ko sasabihin. Pag ayaw nyong malaman. Si Tatay Digong mismo nakapirma. Rodrigo Duterte. Siya po ang counsel. At saka si Carpio. Pahiya kayo ngayon. Tindin nyo. Ngayon, dakdak pa rin kayo na minamadali nyo pa rin. Paano yung pag dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional ang 4th impeachment? Paano kayo makakaabot sa 4th impeachment? Isang impeachment lang sa loob ng 1 taon. Ilang taon na ba nakalipas mula nung December? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nawaisa na naman kayo ng mga Duterte. Pero, ganun pa man, ituloy natin to. Yung ipanalo talaga natin yung siyam na yan. Kung gusto nyo talaga yan si Mata na yan, isama nyo na yan. Huwag lang yung mga kalaban natin.
para panigurado lang. Kasi bakit po? 6 na taon maglilingkod yan eh. Ma-technical man natin sila ngayon, ngayong taon, next year, magsasampa pa uli sila next year. Kaya hindi po porke, halimbawa po, lumabas po yung resulta ng, bumaba po yung sabi ng Supreme Court na, tama to. Hindi po pwede, illegal na yung yung fourth complaint. Meron ng unang complaint, hindi nyo inaksyonan eh. Tama si BP Sara dyan. Illegal yan. Next year uli, sasampahan uli nila. Kaya sigurado po, ang panigurado natin dyan, iboto po natin lahat. Nagtataka lang ako, yung bang mata na yan din yung isa sa mga nireklamo? O ibang mata yan? Hindi, tanong ko lang ha. Yung bang mata na yan yung kasama doon sa mga vlogger na kasama nila Joy, nila Attorney Trixie, yung nagsalita? Siya ba yun? Magaling yan. Magaling yan. Napabilib ako niya nung nagsalita ron eh. Kaya sabi ko, palpak tong mga to. Okay. Punta naman po tayo sa medyo international. Ito po, maganda po to. Kasi itong mga Philippine government, alam ko idol nyo yung US, di ba? Total, idol nyo na rin lang yung US. Mr. President, total, idol nyo naman yung US President na si Donald Trump. Wag nyo lang pong idolin sa salita. Alam nyo po, eto po si si Donald Trump, ang laki na po ng nagawa nito sa atin eh. Pati po yung laban ni Tatay Digong sa ICC, naging na po yan. Wala na po nagsasalita ngayon tungkol sa ICC. Napunan nyo ba? Napunan nyo ba na may nananakot pa? Mayroon pa ba nagsasalita ngayon na darating na ang warrant of arrest ng ICC? Wala na, di ba? Yan, kasi diniklara ni Donald Trump, kaaway niya yung ICC. Ito po, bukod dun, ito po, latest, Trump orders full audits for all members of Congress. Pinapa-audit po ni Donald Trump lahat ng pinagkagastusan ng mga senador at ng mga congressman sa Amerika. Pinapa-audit niya. Dito sa atin, matitigas ang mukha eh. Kung sino yung mga alam natin na may mga ayaw magbulgar. Matagal nang pinanawagan ni Tatay Digong yan eh. Alam niyo ito si Donald Trump, minsan na iniisip ko, nangungopia lang ba to ng mga ginagawa ni Tatay Digong? Nagwa-war on drugs din ngayon. Ito po, sabi po ni Donald Trump, kasi ang dami nila natuklasan, yung USAID. Grabe po pala yan, no? Mga milyon-milyon po. Kung ano-ano lang proyekto. Gayahin nyo po, Mr. President, gayahin nyo po si Donald Trump. Ipa-audit nyo rin po kung saan ginastos ng mga congressman at mga senador yung mga budget nila. Yung kanilang mga MOE. Yan pong kanilang mga... si Tatay Digong ang una nagsabing open the books, di ba? Open your books, Congress. Kayo ang pinaka-corrupt. I-audit po yan. Gayahin na natin ang US. Mahilig rin lang kayong
mag-US na mag-US eh. Gayahin natin sila sa mga mabubuti nilang gawain. Hindi yung sa mga panggigipit nila sa mga ibang tao ng ibang nasyon. Ito po, Donald Trump, pinapa-audit lahat ng miyembro ng Congress. Ang galing, no? Sana sumunod ka, BBM. Para matuwa naman yun sa'yo yung tao, hindi yung ang pinagmamalaki mo eh. 36%, puta pagmamalaki mo. Wala pa nga sa kalahati yung naniniwala sa'yo. Di ba si Tatay Digo yung nagsabi, open the book? O ngayon, si Donald Trump naman. War on drugs din si Donald Trump. Gustong makatipid ng mama eh. Okay. Meron pa ba? Teka lang, baka meron ako nakaligtaan na tinantusan ko, sayang naman. Ito po. Yung Lenny, Lenny Magic. Gustong sundan ng mga dilawan yung Lenny Magic. Ano ba yung Lenny Magic na pinagsabi nyo? Talunan po si Lenny. Baka nakalimutan nyo. Talunan si Lenny. Yan po ba yung Lenny Magic na gusto nyo sundan? Ito na naman si Richard Hayderian. Talunan yung Lenny mo. Yung oral argument po. Yan po yung latest sa BICAM. Mga tanong ng tanong sa BICAM. Tinakda na po yung oral argument sa April 1. At meron pong rally na magaganap dyan sa EDSA sa February 23. No? Rally po yan ng mga pro Sara Duterte. Pinagsusuot po ng green yung mga pupunta riyan mula alas 8 ng umagang alas 3 yata. Ayan. Okay. Pwede na po tayong magtanong. Pwede na po kayong magbigay ng reaksyon.